Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ito nakakatawa eh. Kasi ultimo ang Pulse Asia, naku, dumadaig na, nagrereklamo na sa mga Duterte na fake news factory. Hindi pala one-man fake news factory mga to, no? Baka ano to eh, one clan fake news factory. Tignan niyo, sabi rito ito ho ay May 9, kahapon lang po yan. Pulse Asia disowns Davao City survey showing FPRRD family members ahead in polls. Yan. So, meron nga po silang inilabas dito na ito si Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia. Sabi niya, aming napag-alaman, aming nabatid na ang survey na aniya ay isinagawa ng Pulse Asia sa Davao City mula ng April 26 hanggang May 6 na kumakalat sa social media at ibinalita ng mga local newspaper. So nais naming linawin na ang Pulse Asia ay hindi nagsagawa ng anumang survey sa Davao City ng mga panahong iyan. Hayop. 'Di ba? Alam niyo naman ang survey. Ang purpose nito is mind conditioning. 'Di ba? Pambihira. Since our founding 1999, Pulse Asia has upheld the highest professional standards in conducting surveys and research. Okay, so ito ho yung mga survey nilang inilabas. Mindanao Times, ayan. Duterte, 83%. Dito naman sa Vice, 75%. Grabe, no? Nograles, 8%. Tapos mas sikat, mas ano pa mas sikat pa yung sa Vice kasi 20%. Walang iya. Ito pa sabi ng Sunstar via Super Balita Davao. Duterte's leads in the Pulse Asia survey. Di ba? Nga yung survey daw, April 26 to May 6. Super Balita Davao, Duterte's leads in the Pulse Asia survey. So mukhang isang article lang ito, pinaka-copy-paste lang nila. Ay, may ano yan. Sus Mariosep. At saka sobra din naman bakit nga naman, sino ba naman ang gaganahang bumoto? Sana sa mga taga Davao City, kayo rin naman po, napag-iisip nyo, hindi naman po kayo mga pinanganak kahapon lamang. Alam nyo naman rin po yung mga nangyari dyan. Di ba yung mga pinagagawa ng pamilya Duterte? Imagine dapat yung matanda, hindi na nga po nakulong yan dahil under protection ni BBM. Kaya lang, bakit hinahayaan ninyong magngaw-ngaw at makapag-plot ng kung ano-ano pa? O di ayan, napuno na yung ating Pangulo. 'Di ba? Uratin nyo ng uratin, o di ayun. 'Di ba? Diretso agad, unang huli, diretso agad, 'di ba? Sa dahig. So, dapat lang naman din 'yon. Deserve niya 'yon dahil may mga atraso siya at 2017 pa lamang, sabi nga niya nung kakasuhan siya nila Trillanes, bring it on. Di ginawahan tuloy, kinasuhan siya. 'Di ba? At ito nang lumabas na yung warrant of arrest at na-arrest at nakulong doon, hindi po kayo dapat na magdamdam sa gobyerno. At iboboto yung buong angkan. Tandaan nyo, may ireklamo sa kanya ng mga irregularidad at pagkitil ng buhay ng tao. So dapat managot, di ba? Bakit pag kayo mga pumatay na mga magnanakaw, mga holdapper, gusto nyong papanagutin? Hindi nyo na inaalam bakit nangyari. Baka yun dala lamang ng pagdidepensa ng sarili niya. 'Di ba? Gusto nyo agad nang ihawin. Bakit pag si Digong sa libo-libong nagrereklamo, kung yung isa, dalawang nagrereklamo, pinaniniwalaan nyo dahil merong reklamo, ba't ito libo-libo hindi ninyo matanggap? 'Di ba? Isa pa, nilalaso na ang isipan ninyo, iboboto nyo pa rin. Ganyan ba ang tamang takbo ng pag-iisip? Niloloko na kayo ng harap-harapan, paulit-ulit nyo pa rin silang iboboto. Diba? Mismo ang Pulse Asia na, isinuka na itong mga fake surveys na ito. So sana ito po'y maging hudyat para kayo po
ay makapag-isip-isip din. Ang Pilipinas o ang Davao City, hindi po nauubusan ng mga matatalino at mga magagaling na may kakayanan na magsilbi sa inyo. So, piliin ninyo yung walang atraso sa bayan, yung walang bahid ang pangalan. Tignan ninyong halos buong angka na ang patakbuhin dyan sa politika ng Davao City. Di ba? Anong meron dyan at hindi nila, anong sikreto nila dyan sa Davao City Hall o dyan sa Davao City Hall at hindi nila magawang yan ay mabitiwan. Di ba? Ay nako, my goodness. Alright, so iwan na nga muna natin ito.